Noong kalagitnaan ng ika-16 na siglo, sina Duke Cosimo de' Medici ng Florence at Eleonora ng Toledo ay nagkaanak ng 11, 4 dito ay babae. Si Cosimo ay nagkaroon din ng iba pang mga anak na babae, pati na rin mga batang babae na nasa ilalim ng kanyang proteksyon, ngunit halos wala sa kanila ang nabuhay ng mas matagal kaysa sa kanya. Bawat isa ay namatay ng bata pa o sa malungkot na mga pangyayari. Kaya samahan ninyo ako habang si Wix ay nagdala ng kwento ng malungkot na mga babaeng Medici. Bago tayo sumabak sa kwento ng mga babaeng Medici, kailangan nating balikan si Cosimo de' Medici at ang kilalang pamilya na kanyang pinagmulan. Ipinanganak noong Hunyo 1519 sa Florence, ngunit lumaki sa kanayunan ng Mugello Valley. Si Cosimo ay bahagi ng dinastiyang kamakailan lang nagbalik sa kapangyarihan. Pinalayas ang mga Medici mula Florence noong taong 1474, pero sa mga sumunod na dekada, namuno pa rin sila sa republika gamit ang yaman, patronahe at negosyo sa pagbabangko. Sa mga unang taon ng dekada 1510, dahil sa pagbabago sa politika ng digmaang Italyano, nabawi nila ang kapangyarihan. Noong taong 1530, iniluklok ang pinsan ni Cosimo na si Alessandro de' Medici bilang unang Duke ng Florence na nagtapos sa lumang republika at nagbago ito sa isang namamanang estado. Bilang nakababatang miyembro ng pamilya, inaasahang tahimik at maginhawa ang buhay ni Cosimo sa probinsya. Ngunit magbabago ang lahat ng ito. Noong taong 1537, pinaslang ang kanyang pinsan na si Alessandro at ang batang si Cosimo na 17 lamang ang edad ang napiling humalili bilang bagong Duke ng Florence. Napatunayan ni Cosimo ang kanyang pagiging mabagsik na pinuno at noong taong 1569 ay binigyan siya ng titulong Grand Duke ng Tuscany. Ito ang nagdala sa Medici mula sa mayamang mamamayan patungong mga soberano ng Europa. Ang kanyang asawa ay si Eleonora ng Toledo. Ipinanganak noong taong 1522 sa Salamanca, Espanya. Anak siya ni Pedro Alvarez de Toledo, isang aristokratang naging Spanish Viceroy ng Naples at Timog Italia. Noong panahong iyon, nasa ilalim iyon ng pamumuno ng Espanya. Ikinasal siya kay Cosimo noong taong 1539 sa edad na 17 para pagtibayin ang alyansa ng mga Kastila at Medici. Marami pang mga anak ang sumunod, ngunit karamihan sa mga anak na babae ay maagang namatay. Nagkaroon ng 11 anak sina Eleonora at Cosimo, patunay ng tagumpay ng kanilang pagsasama. Ayon sa pamantayan ng mga dinastiya noong unang panahon, sa mga maharlika at maharlikang pamilya ng panahong iyon, ang pangunahing tungkulin ng mag-asawa ay magkaanak upang masiguro ang pagpapatuloy ng kanilang angkan. Lalo na nilang Cosimo at Eleonora, batid nila ang responsibilidad na ito. Ang naunang namuno kay Cosimo, si Duke Alessandro, ay hindi nag-iwan ng lehitimong tagapagmana, kaya't namatay ang kanilang sangay ng pamilya Medici. Hindi inaasahan na napunta kay Cosimo ang titulong Duke. Sa 11 anak na nagkaroon sina Eleonora at Cosimo, 7 ay lalaki at 4 ay babae. Bago natin talakayin ang kapalaran ng mga babae, silipin muna natin ang 2 anak na lalaki nila na sina Pietro at Antonio ay namatay noong sila'y sanggol pa lamang. Si Francesco, panganay na anak na lalaki na ipinanganak noong taong 1541 ang humalili sa amang si Cosimo bilang dakilang Duke ng Tuscany noong taong 1574. Si Giovanni, ang pangalawang panganay, ay namatay sa malaria noong taong 1562 sa edad na 19, ngunit bago ito naging arsobispo ng Pisa at kardinal siya. Isa pang anak na lalaki, si Garcia, ay namatay ilang linggo lamang matapos ang kanyang kapatid dahil din sa malaria habang siya ay nasa kabataan pa. Natira si Ferdinando na naging Grand Duke bilang kahalili ng kanyang kapatid noong taong 1587 at si Pietro na may hindi matatag na pag-iisip at marahas na ugali na naging kahihiyan ng pamilya. Tulad ng makikita natin sa lalong madaling panahon, bago pa man ikasal si Cosimo kay Eleonora, at bago pa siya naging Duke ng Florence, siya ay naging ama na. Ang kanyang anak na babae, si Bia de' Medici, ay ipinanganak bandang taong 1536 malapit sa Florence. Ngunit ang pagkakakilanlan ng kanyang ina ay itinago at nananatiling lihim hanggang ngayon. Sa kabila ng pagiging anak sa labas, inangkin siya ni Cosimo bilang sarili niyang anak at isinama siya sa sambahayan ng Medici. Tulad ng nabanggit, nagpakasal siya kay Eleonora noong taong 1539
At kahit na si Bia ay anak-anakan lamang niya, tinrato pa rin siya ni Eleonora ng may kabaitan. Kalaunan, ipinadala si Bia sa Villa di Castelo at inalagaan ng lola niyang si Maria Salviati. Doon, ibinahagi niya ang kanyang pagkabata kay Giulia de Medici, ang anak sa labas ni Alessandro de Medici, na halos kasing edad niya at pinoprotektahan din ni Cosimo. Sa ligtas na tahanang ito, nabigyan ang dalawang bata ng edukasyon at paghubog na inaasahan sa anak ng naghaharing dinastiya. Nakilala si Bia dahil sa masiglat mapagmahal niyang ugali na nagbibigay buhay sa tahimik na hardin ng kastelo. Labis na minahal ni Cosimo si Bia at malinaw niyang ipinakita na siya pa rin ang paborito niya, kahit pagkatapos ipanganak ang dalawa niyang lehitimong anak. Ngunit dumating ang trahedya. Pag-uwi nila mula sa biyahe kasama ang ama, nagkasakit ng malala si Bia at nilagnat ng mataas. Sa kasamaang palad, hindi siya gumaling at pumanaw noong ika-1 ng Marso, 1542, malamang dahil sa malaria. 6 na taong gulang pa lamang siya. Nagluksa ang Medici sa kanyang pagkamatay at inilibing siya ng may karangalan sa Medici Family Crypt sa San Lorenzo. Pagkamatay niya, nagpagawa si Cosimo ng posthumous na larawan kay Agnola Blonsino, pintor ng korte. Ang larawan ay labis na nakakaantig at tinuturing ng marami bilang isa sa pinakamagandang obra ni Bronzino tungkol sa mga anak na babae ni Cosimo. Kay Eleonora, napakaikli ng kwento. Ito si Ana de Medici. Siya ang ika-10 anak ni Cosimo at Eleonora at pangalawa sa bunso. Ipinanganak si Ana noong Marso 11, 1553 at namatay noong Agosto 6. Wala pang 5 buwan ang tanda. Halos walang detalye tungkol sa kanyang buhay, pati ang eksaktong pangyayari ng kanyang pagkamatay ay hindi rin alam. Noong ika-16 na siglo, 30 hanggang 35% ng mga sanggol at bata ay namamatay bago umabot sa kabataan. Kaya karaniwan ang pagkamatay ng mga bata noon. Dahil sa mga sakit tulad ng bulutong, tigdas, trangkaso, o iba pang komplikasyon na may kinalaman sa kaligtasan ng mga sanggol, si Ana ay isa sa mga naging biktima nito. Isang kapalaran na naranasan din ng marami sa kanyang mga kapatid. Ang ibang malungkot na kwento ng mga babaeng Medici ay mas mahaba ang buhay kaysa kina Ana at Bea, ngunit wala rin sa kanila ang umabot sa katandaan. Si Maria de Medici ang pinakamatanda sa 3 at panganay sa 11 anak, nina Cosimo at Eleonora. Ipinanganak siya noong ika-3 ng Abril 1541 taon matapos ikasal ang kanyang mga magulang. Kaya habang lumalaki siya, halos bawat taon may nadadagdag na bagong kapatid. Sa Medici Nursery sa Villa Medici sa Florence. Isa sa mga pinakakakaibang bahagi ng nursery ay si Morganti, ang payaso ng korte, na nagpapasaya sa mga bata habang palaging may kuwago sa kanyang tabi. Mainit at masayang kapaligiran ng pamilya. Tunay na mahal ni Cosimo at Eleonora ang kanilang mga anak at malapit nilang sinusubaybayan ang pagpapalaki sa mga ito. Hindi masasabi ito sa lahat ng maharlika at royal na pamilya noon sa Europa. Noon, maraming royal na sanggol ang pinalaki sa hiwalay na tahanan at bihira lang makita ang kanilang mga magulang. Gaano man sila kahalaga. Alam ni Cosimo at Eleonora na may layuning pampolitika ang kanilang mga anak sa Italia na nasasangkot sa tunggalian ng Espanya at Pransya. Mahalaga ang pagbuo ng kapaki-pakinabang na alyansa para mapalawak ang impluensya ng Medici lampas sa Florence, ayon sa layunin nilang magkaroon ng dinastikong alyansa. Ginawa na ang mga larawan ni Batang Maria nang siya'y halos 5 taong gulang, noong wala pang fotografiya. Ang ganitong mga pagpipinta ay ipinakilala sa malalayong korte. Isa sa mga larawan niya ay ipinadala sa Paris para sa pinsan niyang si Catherine de Medici, asawa ng magiging hari ng Pransya na si Henry II. Ang kilos na ito ay nagpapakita na kahit 5 taong gulang pa lang si Maria, pinag-iisipan na siyang ipakasal sa isang kilalang Pranses. Sa huli, ibang kasal ang inayos makalipas ang 1 taon. Noong panahong iyon, si Maria ay lumitaw bilang isa sa pinakamatalino sa mga anak ng Medici. Napansin ng mga manunulat sa korte ang kanyang talino at binanggit na tinuturuan niya ang mga kapatid ng matematika at iba pang asignatura. Pagsapit ni Maria sa kalagitnaang kabataan, matagumpay na inayos ni Cosimo ang kasunduang kasal kay Erco II d'Este, Duko ng Ferrara, Mardena at Andreggio, na tumiyak ng pagkakasundo niya sa anak at tagapagmana nitong si Alfonso. Bago pa mangyari ang kasal, nagkasakit si Maria marahil dahil sa malaria
at namatay noong Nobyembre 19, 1557 sa edad na 17. Agad kumalat ang mga tsismis na eskandalo sa buong Florence. Isang kwento ang nagsabing si Cosimo mismo ay nagalit ng husto matapos niyang madiskubre na may lihim na relasyon si Maria sa isang batang maharlika at sinaksak niya ito para mapanatili ang dangal ng pamilya. Nakagugulat ang kwento para sa mga tao noong panahon na iyon. Ngunit malamang na tsismis lang ito sa palasyo, lalo na't kilala si Cosimo sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Ang malungkot na pagpanaw ni Maria noong huling bahagi ng taong 1557 ay hindi nangangahulugan na hindi natuloy ang kasunduang pag-aasawa sa pagitan ng pamilya Medici at pamilya Este. Bagamat nagbago lamang ang magiging asawa ni Batang Alfonso, napagpasyahan na ngayon na ang kanyang mapapangasawa ay ang nakababatang kapatid ni Maria. Ipinanganak si Lucrecia noong Pebrero 14, 1545 sa Florence bilang ikalimang anak ni Cosimo at Eleonora at ikatlong pinakamatandang anak na babae nila. Tatalakayin natin ang kanilang ikalawang pinakamatandang anak na babae, si Isabela, sa huli dahil siya ang nabuhay ng pinakamatagal at may pinakakilalang buhay. Lumaki si Lucrecia kasama ang dumaraming mga kapatid niya sa korte ng Dea Medici sa Florence at tinuruan siya sa parehong paraan tulad nila. Naputol ang kanyang pagkabata nang mamatay ang kapatid niyang si Maria noong taong 1557. 12 taong gulang pa lang si Lucrecia noon. Hindi nag-aksaya ng oras ang kanyang ama sa paggawa ng bagong kasunduang pampulitika kay Duke Ercole. Siya na lang ang papalit kay Maria at pakakasalan si Alfonso sa halip. Sa pamantayan ngayon, nakakagulat ito pero hindi pa ito ang unang beses na inalok si Lucrecia ng kasal. Noong taong 1552, nang siya ay 7 taong gulang pa lang, may mga plano na para ipakasal siya. Si Fabio del Monte, pamangkin ni Papa Julius III, ay namuno sa simbahang Katoliko Romano mula taong 1550 hanggang 1555. Nang mamatay ang Papa noong taong 1555, hindi natuloy ang kasunduang kasal kay Del Monte. Nagpakasal si Lucrecia at Alfonso d'Este sa Florence noong Hulyo 3, 1558. Noong 13 taong gulang siya, 24 na anyos ang bagong asawa niya. Pagkatapos, isang kakaibang sitwasyon ang nangyari. Pagkatapos ng kasal, bumalik si Alfonso sa korte ng ama niya sa Ferrara at iniwan si Lucrecia sa Florence. Di nagtagal, pumunta siya sa Pransya para tumulong sa negosasyon ng posisyon ng Ferrara sa kasunduan ng Cato Cambresi noong taong 1559 na nagtapos sa matagalang labanan ng Pransya at Espanya sa Italia. Si Lucrecia naman nanatiling parang nasa alanganin, kasal sa pangalan, ngunit tila iniwan ng kanyang asawa sa mga sumunod na buwan. Sumulat si Cosimo kay Duke Ercole sa Ferrara at sa bagong manugang. Tinatanong kung kailan sasama si Lucrecia sa asawa sa bagong tirahan. Maraming liham ang hindi nasagot dahil sa magulong mga pangyayari sa Ferrara. Nagkasakit ng malubha si Duke Ercole at namatay noong Oktubre 1550. Kaya si Alfonso ang humalili bilang Duke Alfonso II. Ipinatawag si Lucrecia at noong huling taglagas ng taong 1550 sa edad na 14, dumating siya sa lungsod bilang bagong dukesa ng Ferrara, Modena at Reggio. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ipininta ni Bronzino ang isang kilalang mannerist na larawan niya. Sa larawan ni Bronzino, si Lucrecia ay mukhang halos hindi natural ang kaputian. Uso ito noon sa mga maharlikang babae sa maagang makabagong Europa, ngunit palihim ding pahiwatig ng kanyang marupok na kalusugan. May sakit na siya noon. Pagsapit ng taong 1560, pagdating sa Ferrara, sinubukan niyang gampanan ang tungkulin sa publiko. Ngunit lalong lumala ang kalagayan niya noong taong 1561. Pinahirapan siya ng paulit-ulit na lagnat at kadalasan ay nakakulong lang siya sa kanyang silid. Nagpadala si Cosimo ng sariling mga doktor, ngunit walang nakapagpabagal sa kanyang paghina. Mga pag-atake ng lagnat, pagdurugo ng ilong, matinding ubo, at matinding pagbagsak ng timbang. Kumalat ang bulong-bulungan ng lason sa korte ni Esther, ngunit kinokontra ito ng modernong historiador. Ang ebidensya ay tumutukoy sa pulmonary tuberculosis. Noong ika-21 ng Abril 1561, sa edad na 16, namatay si Lucrecia sa Ferrara. Inilibing siya sa mausoleum ng pamilya Esther. Ang pagpanaw ni Lucrecia
Noong taong 1561 ay nangangahulugan na sa mga anak na babae ni Cosimo, si Isabela na lamang ang nabubuhay. Matagal na siyang kasal noon. Ipinanganak siya noong ika-31 ng Agosto, 1542. Naayos na noong taong 1553 ang kasal ni Isabela kay Paula Giordano Orsini na magiging Duke ng Bracciano nang siya ay 11 pa lang. Ang pamilya Orsini ay isa sa pinakamatandang aristokratikong pamilya sa lungsod ng Roma. Sinusundan nila ang kanilang pinagmulan pabalik pa noong panahon ng Imperyong Romano at sinasabing sila ay nagmula kay Julius Caesar. Ilang miyembro ng pamilya ang naging papa sa nakalipas na mga siglo at malaki ang impluensya nila sa Roma at gitnang Italia. Kaya isa na namang pampulitikang kasal ang nangyari sa pamilya Medici nang ipakasal si Isabela kay Paula Giordano noong taong 1558. Ngunit ang kasal ni Isabela ay kakaiba na mula pa sa simula. Dahil magastos at babaero ang kanyang asawa, nagpasya si Duke Cosimo na panatilihin ang kanyang anak na babae sa Florence, kasama ang malaking dote kahit kasal na sila. Hanggang makita niya ang ebidensya na hindi agad sisirain ni Paula ang pera pag nakuha niya ito. Umalis siya papuntang Roma, ngunit nabahala dahil sa sunod-sunod na pagkalaglag ng dinadala noong dekada 1560. Matapos ang maraming nabigong pagtatangka, saka lamang siya nagkaanak ng 2 malulusog na bata. Isang anak na babae na pinangalanang Francesca noong taong 1571 at isang anak na lalaki na pinangalanang Virginio noong sumunod na taon. Si Francesca at Virginio ay nabuhay hanggang ika-17 siglo. Sana ay nagkaroon si Isabela ng maraming apo kung mas mahaba ang kanyang buhay. Hindi nga, ngunit sa ngayon, si Grand Duke Cosimo I ay nakaranas na ng maraming masakit na pagkawala. Kahit si Isabela na lang ang natitirang anak na babae, may alaga siyang batang babae, si Eleonora de Garcia de Toledo, na ipinanganak noong taong 1553. Sa ilalim ng kanyang proteksyon, si Eleonora ay pamangkin niya sa pamamagitan ng kasal. Namatay ang kanyang ina noong siya ay napakabata pa at madalas namang wala ang kanyang ama. Inampon siya ng tiyahin niyang si Eleonora ng Toledo, asawa ni Cosimo, at pinalaki sa Medici Court na parang anak. Ngunit noong taong 1562, muling dumating ang trahedya. Namatay si Eleonora, asawa ni Cosimo, sa malaria sa edad na 40, pati na rin ang 2 nilang anak na sina Giovanni at Garcia. Nahirapan si batang Eleonora sa pagkawala, pero kahit namatay ang tiyahin niya, patuloy pa rin siyang tinrato ng may init at pabor sa hukuman ng Florentine. Noong Abril 1571, inayos ni Cosimo ang kasal ng anak niyang si Pietro, kaya naging alaga at manugang niya si Eleonora. Magpinsan sila na magkasamang lumaki, kaya umaasa si Cosimo na maganda ang magiging pagsasama nila dahil sa kanilang pagiging malapit at magkapareho ng pagpapalaki. Ngunit gaya ng makikita natin mamaya, labis siyang nagkamali. Pagkatapos ng pagkamatay ni Eleonora ng Toledo, nagkaroon ng kirida si Cosimo, si Eleonore de Della Albizzi, kung saan nagkaroon siya ng 2 anak. May anak siyang babae na namatay bago mabinyagan, at anak na lalaki na si Giovanni na kinilala niyang lehitimo. Si Giovanni ay naging isang iginagalang na komandante ng militar at diplomat sa serbisyo ng Medici. Nagkaroon ng relasyon si Cosimo kay Camilla Martelli at noong taong 1568, ipinanganak ang anak nilang si Virginia. Noong taong 1586, pinakasalan ni Virginia si Cesare d'Este, Duke ng Modena at Reggio, at nagkaanak sila ng 10, 6 na lalaki at 4 na babae. Habang tumatagal, nagpakita si Virginia ng matinding palatandaan ng sakit sa pag-iisip. Ayon sa kumpesor niya, sinapian siya ng mga demonyo at ang mga pagtatangkang palayasin ang mga ito ay nagpalala sa kanyang pagdurusa hanggang mawalan siya ng kakayahan sa mga sumunod na taon. Namatay siya sa Modena noong Enero 15, 1615 sa edad na 46. Sa kabila ng malungkot niyang pagbagsak, si Virginia lang sa mga anak ni Cosimo ang umabot sa mahigit 40 taong gulang. Si Cosimo mismo ay namatay noong Abril 1574 at pinalitan siya ng kanyang anak na si Francesco, isang paghalili na magdadala ng kapahamakan sa kanyang anak na si Isabela at sa kanyang alaga na si Eleonora de Garcia de Toledo. Noong taong 1576, sina Isabela at Eleonora ay nagkaroon ng marahas na katapusan. Tahimik na sinuportahan ni Francesco ang serye ng paghihiganti laban sa pinaghihinalaang pagtataksil ng mga kababaihang Medici.
Kasama dito ang kapatid ni Isabela na may sakit sa pag-iisip, si Pietro. Si Pietro ay isang batang lalaking balisa na kilala ng mahina ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Mula pagkabata niya, madalas siyang marahas, nagkaroon ng maraming kalaguyo at sinasabing sinasaktan din niya si Eleonora. Noong Hulyo 10, 1576, natagpuang patay si Eleonora. Makalipas ang kaunti, kumalat ang kwento na maaaring atake sa puso ang dahilan na hindi karaniwan para sa isang malusog na 23 taong gulang na babae. Sinakal ni Pietro ang asawa niya gamit ang tali ng aso hanggang mamatay. 6 na araw ang lumipas. Si Isabela ay sinakal din hanggang mamatay ng kanyang asawa. Nangyari ito sa isa sa mga hunting lodge ng pamilya Medici sa labas ng Florence. Alam ni Paolo na may relasyon si Isabela sa isa sa kanyang mga pinsan, si Trollo Orsini. 12 taon nang magkasintahan sina Isabela at Trollo. Nagsimula ang kanilang relasyon noong taong 1564 matapos maghanap ng aliw si Isabela kay Trollo nang mawalan siya ng isa pang anak habang nagbubuntis. Mukhang ang desisyon ni Paolo na patayin ang kanyang asawa ay malamang na sinuportahan ng kanyang bayaw. Si Grand Duke Francesco de Medici ay pinangunahan ng katotohanang ang kanilang relasyon ay naging masyadong lantad at hindi na kayang palampasin pa. Kaya, pinatay ng asawa ang huling babae sa lahi ng Medici sa edad na 33, may pahintulot ng kapatid bilang ganti sa kahihiyang dulot ng pakikiapid niya. Isang nakakagulat na katapusan iyon. Ipinapakita nito kung paano tinrato ang mga babae ng Medici bilang mga kasangkapan sa politika na ginagamit para sa mga kasunduang kasal. At pagkatapos ay marahas na itinatapon. Matinding paalala kung gaano kabagsik ang buhay kahit para sa babaeng aristokrata noon sa Europa. Salamat sa panunood ng video tungkol sa malulungkot na babaeng Medici. Sana naging kawili-wili ito. Kung gusto nyo pa ng ganitong video, sabihin lang sa ibaba. At gumawa rin ako ng mga buong video tungkol kay Bia de Medici, Julia de Medici, at Eleonora de Garcia de Toledo. Kaya kung interesado kayo sa buong kwento ng buhay nila, siguraduhin tingnan ninyo iyon sa ibaba. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang mga upload ko. Sige, hanggang dito na lang muna ako. Magkita-kita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!